Magtanong nga tayo sa MMDA. Kay Chairman Don Artes ng MMDA. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang umaga po sa inyo, Katonying, Ka Jerry at sa inyong tagapakinig. Opo. Ay, katatapos lang nitong traslasyon. Kumusta? Ang sabi mo ng kapulisan ay generally peaceful. Kayo ba sa MMDA, kumusta naman ang assessment ninyo dito sa traslasyon? Well, except po sa ilang incidents kung saan yung mga deboto ay lumagpas doon sa talagang kanilang designated nakita niyo naman siguro yung footage. Opo. Na may mga sumalubong na inaawat po ng ating kapulisan medyo nag-insist sila, and yung iba po na nagpumilit na makasampa doon sa andas, may mga ilan pong nagulungan ng gulong, na saktan at na injure, pero aside from that, generally peaceful naman po yung nangyari pong traslasyon. Maliban doon sa ilang mga nasugatan na hindi maiiwasan kapag ganyan talagang Dami ng tao ba naman? dami ng tao. May crowd estimate ba ang MMDA doon, Chairman? Ang nag-estimate po ay ang MPD. Ang nakita ko po doon sa initial report, nasa 1.3 po yata total. 1.3. Kasama po yung mga yun punta doon po sa pahalik natin. 1.3 million. Ayan ang ano tong binabasa mo, kumbachero? Kaya nga hindi ko na binasa. 1.8 something. Parang nasa ganun po. Hindi ko po na masyadong natandaan. Okay. Parang nasa 1.8 po ang total yata. O 8 million ba? Pero ang kainaman, kahit na ganun karami ang tao, walang nangyaring untoward incident. Ika nga, Wala naman po. Generally peaceful naman po yung pero naman po kami niyan, magde-debriefing po kami after. So doon po natin makukuha yung talagang mga exact figures po. Tsaka pati yung pong mga insidente ng pinulungan, nagkaroon ng medical emergency. Meron po kasing iba na hilo during sa pagpila, although naglagay din po tayo ng tent para po masilungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ng katanghalian. Sa ganyang daming tao, ang iiwanan din yan, daming basura. Chairman. Kahapon lang nakita ko na yun sa Melo na yata, yung mga pictures na pinadala at video, Chairman. Apo, yan naman po, nakahanda po tayo dyan. Katulong po ang City of Manila at yung mga ibang deboto na pagkalagpas po ng prosesyon, nililinis po. Linis ka agad. Yun ang mainam. Linis po kaagad para po kinabukasan yung mga lansangan natin ay madaanan ng ayos at wala po nakakalat na basura. So, as of this morning, minanitor ko naman po, natapos na po yung paglilinis. Lalo na po sa vicinity po ng Basilica. Sa Quiapo, teka muna, Chairman, pag-usapan yung waste. Kumusta po ba yung yung paligid ng Maynila? Hindi ba naman mapanghe? Hindi naman po. So far naman po, malinis naman po. Doon po sa, particularly sa Quirino, nag-provide naman po tayo ng portalets doon. So far naman po, wala po naman kaming na-monitor. Lalong-lalo na sa vicinity nga po ng simbahan ng Quiapo na medyo pumanghi. At kung meron naman po, katulong po namin ng BFP dyan na maglilinis. May taga-bomba. May taga-bomba naman. Pagka po ba ganitong event, sino nagpo-provide ng mga portalets? Ang gobyerno po ba? Opo, meron po tayong mahigit 100 na portalets. Iyan po ay pag may mga ganyan pong malaki ang events, pinahihiram po namin po yan. Yung mga portalets po natin. Ito mo nga naman, kung tutuusin, ito ay hindi naman aktibidad ng gobyerno, pero kung pala, pinapagamit nyo na yung wiwian nyo dyan, Apo, pinagamit naman po natin yan. Ito, tapos na tong isang malaking pagtitipon. Sa Lunes. Meron din. Meron pong isang panibago. Ang unang tanong, dineklara na po ba ng Malacanang na walang pasok sa Lunes sa Maynila? Wala pa po akong na-receive na kautosan na nagsasabi na holiday po sa Lunes. Although nagrekomenda na po ang City of Manila na
i-declare nga po na holiday yung pong Lunes, January 13, dahil po sa National Day of Prayer po na ating mga kapatid sa INC. So ako po, personally, I recommended na include not only Manila but also Pasay kasi sa akin pong palagay, mag-i-spill over po sa Pasay. Yun pong traffic at yung pong congestion ng mga lansangan. So, naghihintay po ako ng ng executive order po galing po sa Malacanang. May coordination po ba sa inyo ang organisasyon, Chairman, para sa mas maayos na pagsasagawa ng peace rally na ito? Lalo pa sa dami ng mga dadagsa na mga tao, buong Luzon ho ito napupunta dito sa Metro Manila, sa Maynila. Opo, nakadalawang coordination meetings na po kami. Meron na naman po uli mamaya na final coordination meeting kasi nalipat po yung venue originally sa Liwasan po siya ng post. Opo, Liwasan Bonifacio sa harap ng post office. Ngayon po na ayos po yata yung schedule at magaganapin na po siya sa Quirino. So, mas maluwag yun, mas maganda. Opo, dahil po mas maluwag yun. Tapos inayos po namin, nagrekomenda po kami na since nasa Quirino na siya, yung mga pwedeng pagparadahan at yung traffic rerouting scheme. Mamaya po ipipresent namin yung mga alternatibong ruta para po maiwasan po itong lugar kung saan gaganapin, which is Quirino Grandstand na po. Oo. Ang MMDA po, kayo po ang mag-a-assign ng mga pwedeng maging parking areas, Chairman? Apo, nag-uusap po kami ng organizers kung saan po. I-announce po namin niya mamaya as soon as ma-finalize po yung arrangement sa final meeting. Kung saan-saan po yung pwedeng pumarada. Organize naman po yung organizers. Madali po nilang ma-i-cascade sa kanilang mga miyembro na dadalo kung saan yung mga designated parking areas po natin. So ang recommendation ninyo ay gawing holiday sa Lunes sa Maynila at Pasay. Sa Pasay po. Ayaw nyo po bang dagdagan pa ng QC, Chairman? May taga-QC May mga po kasi taga-QC na dito nagtatanong Well, initially po kasi parang gusto namin isama ang QC pero since hindi na po magkakaroon na initial plan po kasi ay magkaroon po ng pagtitipon sa QC tapos po magmo-motorcade papunta po sa Quirino. Since na-scrap na po yan yung pong planong ganoon, hindi na po namin isinama yung Quezon City po sa plano. Na-scrap po ba? Parang yung sa QC, ang alam ko ho alas 5 pa lang, alas 5 bibiyahe, naka-motorcade mula dyan sa Commonwealth, dyan sa may, ang tawag doon sa lugar Commonwealth Market. Commonwealth Market, Chairman. Opo, initially po talagang doon ang convergence point nila ng lahat na manggagaling sa QC and sa nearby province like San Jose del Monte. Parang hindi na po yata itutuloy yung ganoong plano na magtipon-tipon muna. So parang diretso na po sila from their origin. Hindi na po yata pupunta sa Quezon City, sa Commonwealth particularly para mag-ipon-ipon at sabay-sabay pumunta. So kaya po hindi na namin isinama sa rekomendasyon yung Quezon City po. Anyway, may mga ano pa lang naman ngayon, Friday, baka may mga susunod pang mga coordination sa inyo dyan, Chairman. At least napag-uusapan para ng mas maaga at napaplano ng maaga. Pati yung may mga lakad dito sa Maynila o kaya sa Pasay kapag pinagbigyan, alam naabisuhan. nila. Apo, in fact, magbibigay po kami ng update mamaya as soon as ma-finalize po yung coordination or matapos yung coordination meeting para po ma-i-announce din po natin sa ating mga kababayan yung mga alternatibong ruta, yung mga apektadong lugar para maplano ng ating mga kababayan yung po kanilang gagawing pagbiyahe sa Lunes para po maiwasan nila yung lugar at yung ating mga kababayan na
pwede pa pong ipagpaliban yung paglabas sa Lunes, ay maplano nga po nila yung kanilang biyahe para hindi na po sila mabala. Ayun, okay yun, Chairman. Okay, so doon sa election na Chairman, na pinag-uusapan namin kanina yung mga areas of concern. Dito ho ba sa Metro Manila, merong ganon? Wala naman po. Generally peaceful naman po dito. Wala po yung sa akin pong palagay, sa aking obserbasyon sa ilang panahon naman Sa mga nakaraang eleksyon. nakaraang eleksyon, wala naman pong history ng violence dito sa atin at wala naman pong known na mayroong private armed groups dito. Kalimitan po dito, sigawan lang at konting kiskisan siguro. Pero wala naman po violence. Ayos lang yun. More on ano lang po dito, Bungangaan lang. Tama po. Bungangaan lang po siguro dito. Bahala silang mamaos at mamalat. Basta't bungangaan lang. Wag lang gagamit ng Birahan barel. lang po sa entablado siguro. O kaya sa social Sa mga media. rallies. Sa social media. Pero yung physical po, wala naman pong sa history ng Metro Manila, parang wala naman po. Wala naman Ganito po. lang ang sasabihin na, ang dami mong flying voters. Ayan. Yun, issue yan. Issue yan. Ang dami flying voters. Ikaw din. Nagsalita ang wala. Parang alam ni Chairman. Chairman, nakapanood na ba kayo ng lahat ng mga pelikula sa Film Fest? In-extend natin yan, ha? Oo. Opo, meron na po akong ilang na napanood, pero pipilitin ko po within extensive period na mapanood po lahat. At so far, yung mga napanood ko po ay talagang napakaganda. At yung quality po talaga ng mga pelikula ay masasabi ko na maipagmalaki po natin at talaga naman world class. Yung kakagawa, yung pagkakasulat, at yung pagkakadirect, yung pag-arte ng mga artista, talaga pong nag-level up. So, Meron nakakatawa naman na po bang report sa inyo kung magkano kinita yung updated gross sales so far? yes, meron po. Yung pong sa close ng December 7, which is originally, yan po yung January 7. cut-off. January 7. Opo. Hindi po natin na-reach yung tulad po nung nakaraang taon na masyado malaki. Medyo extraordinary po yun. Actually, before po nag-start yung festival, sinabihan na po ako sa amin pagpupulong with mga producers sa cinemas na more likely hindi po namin ma-surpass yung nakaraang taon. Opo, dahil po ang dami po kasing mga pelikula na naipalabas ngayong taon na to na nag-hit. Kasama na po dyan yung Hello Love Again na 1.6 billion ang kinita, tapos yung mga ilang foreign films. May isa pa rin po na local, yung kay Joshua Garcia po yata at saka kay Julia Barreto na malaki rin po yung kinita. Compared po sa 2023 na wala halos pong kumitang pelikula, whether local or international. Kaya po parang ang feeling po ng mga ating mga taga-industriya na baka yung budget po para papanood ng sine ay medyo nagastos na. Nabawasan. Which is nag-reflect po nga dito sa ating ano. Pero masasabi ko pa rin po na highly successful pa rin dahil despite yung mga factors na ganyan, naman po, maganda pa rin po yung gross receipts. And Magkano, Chairman? Noong pong close, noong na-close po, nasa 700 plus. 700 million. Noong January 7. January 7. 700 plus. So, ang estimate po namin, aabot naman po tayo ng 800 plus. Which is the same as 2022, I think. 2022. Nagbayad ako. At least, ipangampanya pa natin at sabihin natin na gamitin nyo pa yung mga passes ninyo. sayang yung mga passes na yan. Meron pa naman tayong weekend na darating. Normally, malakas po yan Yung pa-weekend. Hanggang Martes pwede yung passes, Chairman. Pwede pa po hanggang January 14 yung passes. At umaasa po kami na
marami pa rin pong nakapila sa mga pelikula. Sa mga- So, hopefully, patuloy pong tangkilikin ng ating mga kababayan. Opo. Panghuli na lang, Chairman, yung nabanggit ho yung rehabilitation ng EDSA, may coordination na ba sa inyo ang DPWH kung kailan ito at paano gagawin? Apo, in fact, magpupulong po kami mamayang mamaya po na Oo. 10 o'clock, 9 o'clock. Magpupulong po kami ng DPWH para pag-usapan po yung detalye niyan. And i-update po namin ang publiko para po malaman nila kung yung plano, kung kailan magsisimula, kailan matatapos, ano-anong segment ang gagawin for a particular time. Mamaya po, magbigay po kami ng update sa inyong lahat. Okay. Chairman, thank you. Magandang Thanks so morning. much.